sis, kumusta? Kaya pa laban Japan. Ay bag sis, 50 kilos na. Buhok is malapit na puti lahat. Okay lang yan, at least buhay pa, o diba? Kumusta kayong lahat? Minsan lang ako maka-update mga sisi, hindi everyday kasi yung trabaho. So si Elias, napanood niyo yung latest video ni Elias. Humihingi siya ng advice na advisean niyo daw ako, pauwiin na daw ako sa village, sa bukid. Alagaan daw niya ako, alagaan ko rin daw siya kasi meron siyang heart patient. Ako naman diabetic patient. So as a diabetic patient, is not easy magtrabaho kasi i-balance mo yung food, ganyan. So hindi mo hawak yung oras mo. Anytime pwede kang tawagin. Kaya ako naman, kumakain talaga ako kasi mahirap pag magutom, baka matumba ka. Mas maganda yung busog, di ba? Pero inom ng maintenance. May maintenance ako. Talaga nagdadala ako. Sabi ko sa amo ko, Madam, I have sugar. 20 years na akong may sugar. Sabi ko sa kanya. So yun, sabi ni Elias na nawagan siya na advisean niyo daw ako, pauwiin na daw niyo ako kasi miss na niya ako. Magsama daw kami hanggang kamatayan. So yun ang ano ni Elias. Yun ang words niya. Tagal na ganyan. Mahal na mahal daw niya ako hanggang kamatayan. Ano yung mahal-mahal kung puro mahal, wala naman pagkain? Di ba hindi man nakakain yung pagmamahal? Kaya ka nga nagtatrabaho kasi gusto mo ng may masarap na pagkain. Makakain ka ng Pinoy food, ang mahal ng Pinoy food, may pambili ka, o diba? Tsaka makasave ka ng konti for the kids. So, yun na guys. Isa pa to si Elias. 1 year na daw akong nawawala. Isang buwan pa nga lang, 1 year na. So, yun. Sabi niya, tumawag yung niece niya, bigyan daw ako ng pera. Mag-stay at home daw ako para alagaan daw siya. Sabi ko, kaya pa naman ni Elias. Kaya ko pa naman din magtrabaho. Sayang. Tapos, inupiran ako ng pera na ganun. Sabi ko, sa isip-isip ko, 1/4 lang sa sweldo ko. Sayang naman. Makakatulong pa ako sa nanay ko. Kapag sa bahay ako, hindi ako nakakatulong sa nanay ko kasi kulang pa sa pagkain namin. Yung groceries, 50,000, isang buwan na yan. Sa 3 anak mo, tapos 3 estudyante. Magbaon pa sila, 100 everyday. So, yun. Kulang yan. Kailangan talaga doble kayod para pag may emergency, merong hindi yung puro lang, yung isip mo ay puro lang magkadikit kayo. Yun ang pilit yung pinapaintindi kay Elias. So, hindi niya maintindihan talaga. So, sa culture nila, ang babae sa bahay lang. So, si Elias may sakit. Ako din may sakit. So, kaya ko pa naman. Kaya, nagtatrabaho ako. So, siya, nasa kanya na yun. Nasa isip niya. Kung ganun lang iisip niya. So, doon lang talaga siya. Basta ako magtrabaho ako hanggat kaya pa kasi wala akong mga kapatid na maaasahan. Si Elias, maraming kapatid na pwedeng tutulong sa kanya. At yun ang iniisip ko. One day, darating ang panahon na hindi ko na kaya. May pangtustos sa sarili pag may sakit. Si Elias, maraming tutulong sa kanya. Ako, wala. Kaya, I think myself first. And then, yun. Kung saan aabot, basta ako magtrabaho ako. Gusto ko may pera. Yan sabi ni Elias, puro ka pera-pera. Yes, nabubuhay. Hindi tayo nabubuhay na walang pera. Kumakain ka sa umaga pagising. Hanggang sa pagtulog, kumakain tayo. Saan tayo kukuha ng ganun? Kung wala tayong pera, di ba? Di bali namang mukhang magmukhang tayo, aswang sa katrabaho. Basta may lang. Pangtustos balang araw. Katulong pa ako sa pamilya ko, sa nanay ko. Matanda rin nanay ko mga sis. Saka yung kambal ko.
Yan yung reasons. Kasi yung YouTube nga, wala na, hindi mo na maasahan ngayon kasi lahat na vloggers, tapos hindi naman tayo sikat para mag-views tayo ng thousand, million. Ngayon wala na. Talagang matapos na sa mundong YouTube, kaya mga tulong tayo habang kaya pa. Kasi kapag hindi na kaya, surrender. Darating din ang panahon na yan. Kaya paghandaan natin. Si Elias, handang-handa na yan kahit ganyan yan siya. May mga kapatid din siyang ready sa mga tulong sa kanya. Ako, wala. Kaya pinaghandaan ko yung sarili ko. Saka yung mga anak ko, kasama ko, ganyan. Di ko naman sila pinapabayaan, binibigyan ko naman sila ng financial monthly. Kapag nag-aaway nga kami si Elias, nagagalit, I will not eat your money. Sa'yo lang yun. Sabi niya, sa'yo lang yung pera ko. Buwan-buwan ko naman siya binibigyan ng expenses. Tsaka yung kapatid niya, nagpapadala man yan sa kanya. Tsaka yung niece niya. Sabi nga ng niece niya, mag-stay ako sa bahay. Kaso hindi sapat yun yung binibigay nila eh. Gusto ko makaipon para din sa pag in case makauwi ng Pilipinas. Bakasyon din minsan, di ba? May family pa naman ako na kailangan ako. At saka pa kailangan din nila ako makita, di ba? Makabakasyon lang tayo sa mahal sa buhay, okay na. Kaya nga tayo nagtatrabaho, di ba? Shout out sa mga OFW, shout out sa mga nagme-message, hindi ka na namin nakikita everyday sa video sa YouTube mo. Okay lang ako mga sis, paminsan-minsan updates tayo. Kasi pag trabaho talaga, trabaho. Mahawak lang ako ng cellphone after work. Minsan, silip-silip pag mayroong nag-message. Silip sa Facebook, sa Messenger lang. Pero yung ganito lang, patulog na. Ganyan lang ako makahawak yung makatulog na aking alaga. So, yun lang mga sisi. Salamat. Saka sa ingat kayo saan man sulok ngayon ng mundo, lalo na yung war natin ngayon sa Iran, Israel, yung mga ganyan. Ingat sa Qatar, lahat sa Middle East. Ingat kayo mga kabayan. Salamat. Wala pa man dito sa Pakistan, tapos na yung gira-gira dito sa Pakistan. So, yun. Thank you so much. Salamat sa support. Sa mga still nandito, hindi ako iniwan. Sa mga 1,000 everyday nanonood. Na dati 2,000, 3,000, ngayon 1,000 na lang nanonood. Salamat sa inyong lahat. Salamat kasi andyan kayo. At saka salamat sa pagsabi na I'm watching without skipping ads. Thank you so much. Malaking tulong sa amin sa bukid. Sa aming financially. Thank you so much. Maraming salamat and God bless everybody. Keep safe all around the world sa kayong sulok ng mundo. Bye! Subscribe my YouTube channel, Rosana Elias.